What's up mga ka-recap? Kung gusto nyo ang mga ganitong content about time travel and sci-fi, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito upang magganahan ako sa pag-upload ng mga bagong videos at sabay-sabay tayo mag-enjoy. Halika, simulan na natin! Ang kwento ay nagsisimula nang magising ang ating bida isang umaga at makita ang isang babae sa tabi niya na sinasabing asawa niya mula sa hinaharap. Sabi niya ay bumalik siya sa nakaraan upang ayusin ang kanyang mga gawi at pagbutihin ang kanyang buhay. Isipin mo na may nagsabi sa iyo niyan. Tunog pa lang interesante na, hindi ba? Kaya ano ang mangyayari kapag dumating ang asawang ito mula sa hinaharap? Gumanda ba ang buhay ni Jonathan o mas lalo lang gumulo ang lahat? Si Jonathan ay isang masidhing litratista na nangangarap na magkaroon ng sariling solo exhibition balang araw. Masipag siya, labis na nahuhumaling sa pagkuha ng perpektong shot at madalas ay nilalaktawan ng pagkain at tulog para sa kanyang passion. Sa pambungad na eksena, nasa labas siya sa nieve, naghihintay na maglaro ang dalawang uso para lang makuha ang perpektong litrato. Nang maglaon, nakilala ni Jonathan ang kaibigan niyang si Carlo sa isang bar. Sinabi ni Carlo sa kanya, "Ang galing ng mga litrato mo, pero para sa isang eksibisyon, kailangan mo ng kumpletong koleksyon." Nag-isip si Jonathan habang naninigarilyo, pagkatapos ay umuwi ng pagod. Kinabukasan, nagising siya at nakitang isang babae na nakatitig sa kanya, si Sor. Nagulantang si Jonathan at nagtanong, "Sino ka?" Kalmada siyang sumagot, "Ako si Sor, ang asawa mo sa hinaharap." Nagkagulo si Jonathan, tumakbo palabas at tinawagan si Carlo sa pag-aakalang isa itong kalokohan. Ngunit itinanggi ni Carlo ang lahat, sinabing hindi nga siya makahanap ng nobya para sa sarili niya. Samantalang ngumiti lang si Sor mula sa bintana. Sinabi ni Jonathan sa kanya na umalis, ngunit mahinahon na sinabi ni Sor na hindi niya kailangan ng pera at lumayo. Nang lumabas si Jonathan, muli siyang nagpakita. Inabot sa kanya ang kanyang wallet at telepono, mga bagay na nakalimutan niya pala. Ito ang nagpasuspecha kay Jonathan. Habang papalayo siya, tahimik siyang sinundan ni Sor. Pilit na tinatakasan siya, binilisan niya ang lakad. Binalaanan siya ni Sor, "Dahan-dahan o matutumba ka." Hindi niya ito pinansin at agad nang bumangga sa isang nagtitinda ng kamatis. Naiinis, pumunta si Jonathan upang makipagkita sa kanyang nobya na si Elsa. Ipinaliwanag niya ang kakaibang sitwasyon, ngunit nainis si Elsa at sinabing dapat niyang putulin ang ugnayan kay Carlo. Sinabi rin niya sa kanya na handa ang kanyang ama na magbukas ng restaurant para sa kanya kung papayagan siyang pakasalan siya. Ngunit ang pangarap ni Jonathan ay putubrapya, hindi ang magpatakbo ng restaurant. Nag-away sila at bigla na lang pumasok si Sor at umupo sa tabi ni Jonathan. "Ako si Sor, asawa ni Jonathan," masaya niyang sabi. Sumabog sa galit si Elsa. Sinubukan ni Jonathan na ipaliwanag na kalokohan lang ito, ngunit iginiit ni Sor na kumain sa tabi mismo niya. Lalo pang naggalit si Elsa nang sabihin ni Sor, "Kung stranger ako, bakit babayaran ni Jonathan ang pagkain ko?" Nagbato si Elsa ng tubig kay Jonathan, ngunit mabilis itong hinarang ni Sor gamit ang menu card. Nagalit na umalis si Elsa. Sinubukan ni Jonathan na sundan siya, ngunit binalaanan siya ni Sor, "Huwag kang aalis o masasaktan ka." Hindi niya ito pinansin at agad nang bumangga sa isang waiter at nahulog. Ngayon ay nanginginig na si Jonathan. Paano nahuhulaan ni Sor ang bawat bagay bago ito mangyari? Naglakad palayo si Jonathan, nalilito pa rin at malalim ang iniisip. Tahimik siyang sinundan ni Sor. Nang nakarating sila malapit sa kanyang bahay, lumingon si Jonathan at binalaanan siya. "Kung gagawa ka pa ng isang hakbang, tatawagan ko ang pulis. Pakiaraw, umalis ka na lang." Pumasok siya, inlock ang pinto at tumayo malapit sa bintana na naninigarilyo. Nang tumingin siya sa labas, kalmado pa ring nakaupo si Sor sa isang bangko, hindi gumagalaw. Kinabukasan nandoon pa rin siya, nakaupo sa parehong lugar, naiinis at gusto ng sagot. Sa wakas ay dinala siya ni Jonathan sa isang restaurant. Umorder siya para sa sarili niya at umupo. Ngunit sinabi ni Sor sa waiter, "Dalhan mo lang siya ng tubig, ako ang nangangailangan ng pagkain." Inilagay lang ng waiter ang pagkain sa harap ni Sor at si Jonathan ay walang magawa kung hindi titigan habang kumakain siya ng tahimik. Sa huli ay nagtanong siya,
Pakiaraw, sabihin mo sa akin kung sino ka talaga at bakit mo pinahihirapan ang uhay ko. Kalmado siyang sumagot. Ang pangalan ko ay Sor at ako ang asawa mo sa hinaharap. Dumating ako mula sa hinaharap. Siyempre, hindi naniwala si Jonathan sa anya. Idinagdag niya, tanungin mo ako kahit ano datungkol sa sarili mo. Alam ko ang lahat dahil ako ang asawa mo. Nang maglaon, pumunta si Jonathan upang makipagkita kay Carlo na abala ng pag-eensayo sa isang dula sa istanhe. Hindi man lang siya bumati, agad na siyang nagsimulang makipagtalo. Saan mo nakuha ang babaeng yun? Bakit mo siya ipinadala sa bahay ko? At paano niya nalalaman ang lahat ng detalye tungkol sa akin? Sigurado akong sinabi mo sa kanya ang lahat. Nagulat at nalito si Carlo. Anong babae ang pinag-uusapan mo? Ang pangalan niya ay Sor. Alam niya ang lahat ng buhay ko mula A hanggang Z. Sinasabi pa niyang ako ang asawa ko mula sa hinaharap. Ipinakita ng film ang sinabi ni Sor kay Jonathan kanina. Tinanong niya ito, kung ikaw talaga ang asawa ko, sabihin mo ang pangalan ng nanay ko. Agad na sumagot si Sor. Ang pangalan ng nanay mo ay Maya Selvia. Mayroon siyang 12 na kapatid at siya ang ikatlong anak na babae sa pamilya. Nagulat si Jonathan. Hindi lang siya ito alam sa pangalan. Alam niya ang buong background. Tapos nagtanong siya, okay, paano naman ang mga kapatid ko? Sabi ni Sor, ang pangalan ng ate mo ay Sandy. Nakatakda na ang kasal niya at pagkatapos ng kasal niya, doon mo ako makikilala. Umiikot ang isip ni Jonathan, kaya tinanong niya ulit, paano naman ang nakabatang kapatid ko? Sumagot si Sor, wala kang nakabatang kapatid, kaya anong pangalan ang sasabihin ko sa iyo? Lubos siyang nabigla nito. Sinabi niya lahat ng ito kay Carlo at nagtanong, paano niya nalalaman ang lahat ng ito? Ngayon ay mukha ring nag-aalala at nalilito si Carlo. Nang bumalik si Jonathan sa bahay, nakita niya si Sor na nagluluto ng paborito niyang chicken soup. Tinanong niya, okay, sige, sabihin na nating totoo kang ang asawa ko sa hinaharap. Ngunit bakit ka dumating dito? Ngumiti si Sor at sinabing, dumating ako para pagandahin ang buhay mo. Inirapan ni Jonathan at sinabing, okay na ang buhay ko. Ano ang gusto mong ayusin? Dinala siya ni Sor sa kanyang studio at sinabing, alam kong makikipagkita ka ngayon kay David para ipakita ang mga litrato mo. Ngunit hindi niya pipiliin ang mga yon. Ipapakita ko sa iyo ang isang magugustuhan niya. Binuksan niya ang sikretong locker ni Jonathan at kumuha ng isang kahon. Nagulat si Jonathan at sinabing, pakiaraw, huwag mong buksan ang yan. Ngulit kalmado na sinabi ni Sor, sa loob ng kahon na ito may espesyal na litrato. Ang kinuhanan mo ng isang babae sa isang templo sa Ladakh. Ito ay frame number 14, shot 28. Ipakita mo yan kay David, siguradong magugulat siya. Nagulat si Jonathan at Carlo. Mula sa ibang mesa, tahimik na nanonood si Sor at ngumiti ng buong pagmamalaki. Nang maglaon ay tinanong niya si Jonathan, ngayon, naniniwala ka na ba sa akin? Sa wakas ay tinanggap ni Jonathan na baka nga siya ang kanyang asawa sa hinaharap at na dumating lang siya upang tulungan siya. Sa unang pagkakataon ay umakit muli ang kanilang tiwala sa isa't isa. Sa susunod na eksena ay sinunog ni Sol lahat ng sigarilyo ni Jonathan at ibinuhos ng bawat bote ng alak sa lababo. Ang sakit na naramdaman ni Jonathan sa momentong yon ay hindi mailarawan. Nagulat siya at sumigaw, paano ako mabubuhay ng walang alak? Hindi ako mabubuhay ng walang paninigarilyo at pag-inom. Ngunit binugo ni Sor ang buong niyang pamumuhay. Ginising siya ng maaga, dinala siya sa umagang paglalakad. Sinigurado na kumakain siya ng tamang pagkain at pinipilit na mag-exercise ng regular. Unti-unti niyang binuo ang isang malusog na rutina para sa kanya at ang kanilang buhay ay nagsimulang maging tunay na maganda. Araw-araw ay mas nalalapit sila sa isa't isa. Isang hapon ay bubuksan na sana ni Sor ang isang pakete, ngulit mabilis siyang pinigilan ni Jonathan. Kalmado na sinabi ni Sor, alam kong ito ay mga sulat ng pagmamahal mula sa ex-girlfriend mo. Kailangan nating tingnan kung ano ang nasa loob. Sinubukan ni Jonathan na lihisin ang atensyon niya bago siya kilitikin at ang mapaglarong sandali ay nagpalapit pa sila sa isa't isa. Yumuko si Jonathan para halikan siya, ngunit mahinahon siyang pinigilan ni Sor. Ako ang magiging asawa mo, Jonathan, hindi pa tayo kasal. Agad na umatras si Jonathan.
Ipinaliwanag ni Sor. Makikilala mo ako sa unang pagkakataon sa kasal ng ate mo. Pagkatapos niyan, magmamahalan tayo. Pagkatapos ay magtapakasal at ang lahat ng sinusubukan mong gawin ngayon ay mangyayari sa tamang panahon. Ngumiti si Jonathan at sinabi, "Okay, pero ngayon lubos akong kumbinsido na ikaw ang pakakasalan ko. Dahil sa'yo, sa wakas ay umuusad ang buhay ko sa tamang direksyon." Nang gabing iyon, magkasama silang nagbasa ng libro, nagbahagi ng isang napakaganda at romantikong sandali. Kinabukasan, pumipili si Jonathan ng mga litrato na ipapakita kay David. Tinanong niya si Sor kung alin ang mas gusto nito. Ibinigay ni Sor ang kanyang pinili, ngunit pakiramdam pa rin ni Jonathan ay may kulang. Kailangan niya ng isang hulin perpektong larawan, kaya naglakbay sila sa isang magandang lugar kung saan gusto ni Jonathan kunan ng paglubog ng araw. Inayos niya ang kanyang kamera at naghintay. Mula sa malayo, sumigaw si Sor, "Kumain ka muna, pagkatapos ay kuhanin mo ang litrato mo." Ngunit nanatiling nakatuon si Jonathan. Naiinis, lumakad si Sor sa harap mismo ng kamera. Tumingala si Jonathan at ngumiti. "Perpekto rin ang view na ito. Lumiko sa kaliwa, ngayon sa kanan, tumingin ng diretsyo." Nagsimula siyang kumuha ng litrato ni Sor. "Magugustuhan ito ni David," kumpiyansadong sinabi. Umuwi sila, nagpahinga at nakatulog. Nang gabing iyon, pagkatapos matulog ni Sor, tahimik na lumabas si Jonathan upang manigarilyo. Ngulit nagising si Sor, nahuli agad siya at pinagalitan. Ang ugaling ito, pagkatapos ng kasal natin, ito ang nagiging sanhi ng napakaraming problema. Pakiusap, tigilan mo ang mga bagay na paulit-ulit kong sinasabi sa'yo na huwag mong gawin. Sinubukan ni Jonathan na ipaliwanag. "Matagal na tong ugali, Sor. Hindi ko ito kayang tigilan bigla, pero susubukan ko." Napuno ng emosyon ng mga mata ni Sor. "Hindi mo naukunawaan ang sakit ko. Dahil sa masamang ugaling ito, 10 taon lamang pagkatapos ng kasal natin, namatay ka ng atake sa puso. Sa araw lang kasal natin, ipinangako mong guguluhin ng buong buhay mo kasama ko. Mulit kung hindi ka kailanman magbabago, bakit mo pa ako nakilala? Bakit ka pa magpapakasal sa akin?" Nagulat si Jonathan at habang nagsasalita siya, biglang tumulo ang dugo mula sa ilong ni Sor. Agad na nagulantang si Jonathan at mahigpit siyang niyakap. Sa background, naririnig natin ang mahinang, lumalabas na boses ni Sor. "Kahit ilang beses pa akong matalo, babalik ako, paulit-ulit para sa'yo." Sa susunod na eksena, muling nagising si Sor sa kama ni Jonathan. Tinignan siya ni Jonathan at tinanong ang parehong tanong tulad ng dati. "Sino ka?" Ito ang malungkot na katotohanan ng time loop. Sa bawat pagkakataon, nangangako si Jonathan na tigilan ang paninigarilyo at pag-inom, ngunit nabibigo. Pilit na pinipilit si Sor na muling danasin ang loop. Paulit-ulit siyang bumabalik mula sa hinaharap, sinusubukang iligtas ang buhay ni Jonathan upang hindi siya mamatay ng maaga. Sa orihinal na timeline, namatay si Jonathan 10 taon lamang pagkatapos ng kanilang kasal. Ngunit kung nagbago siya, maaari silang mabuhay ng maligaya sa loob ng mga dekada. Maraming beses nang nangyari ang loop na ito, ngunit hindi pa rin kumpleto ang misyon ni Sor. Sa bawat pagkakataon na dumudugo ang kanyang ilong, nagre-reset ang oras at muli siyang nagigising sa tabi ni Jonathan sa unang araw. Muling nagigising si Jonathan na nalilito. Nagtanong, "Sino ka?" Muli niyang ipinakilala ang sarili. Muli niyang tinawag si Carlo, sumisigaw siya, "Pare, sino ang ipinadala mo ngayon?" Muli nang ipinaalala ni Sor sa kanya, "Nakalimutan mo ang wallet at telepono mo." Muli niyang nakilala si Elsa. Muli nang tinawag ni Sor ang sarili niyang asawa. Muli nang nagbato si Elsa ng tubig kay Jonathan. Lahat ay nangyayaring eksakto dahil nabuhay si Sor sa loop na ito ng di mabilang na beses. Alam niya ang bawat sandali bago ito mangyari. Muling sinubukan ni Jonathan na subukin siya. Nagtanong, "Paano ko maniniwala na ikaw ang magiging asawa ko sa hinaharap?" Kalmado na sumagot si Sor, "Lihim kang nanigarilyo ng iyong unang sigarilyo sa banyo ng high school." Nagulat si Jonathan, "Walang nakakaalam niyan." Idinagdag niya, "Sinabi mo ito sa akin pagkatapos naming magpakasal." Sa pagkakataong ito, sa wakas ay naniwala muli sa kanya si Jonathan. Muli nang inayos ni Sor ang kanyang routine, ngunit muling lihim na uminom si Jonathan. Isang gabi, nalasing siya sa kalye at napaiyak si Sor.
Bakit mo pinapatay ang sarili mo ng maaga sa laso na ito? Mamamatay ka balang araw, ngunit dahil sa'yo, ako ang namamatay araw-araw. Muling dumubo ang kanyang ilong at nag-reset ang loop. Nagising si Sor na emotionally pagod. Lubos siyang naubos ng patuloy na mga cycles. Sa susunod na loop, naninigarilyo muli si Jonathan. Pinigilan siya ni Sor. Sabi ni Jonathan, "Ikaw nga ang asawa ko, pero huwag mong subukang baguhin ang lahat ng ugali ko. Hindi ko mabubuhay ng walang paninigarilyo." Sumagot si Sor ng sakit. "Kung mas mahalaga ang sigarilyo sa'yo kaysa pagkatapos ng kasal ng ate mo, huwag mo akong kilalanin. Huwag kang ma-inlove sa akin. Huwag kang magpakasal sa akin. Hindi ko kayang panoorin kang mamatay muli. Hindi ko kayang sirain ang buhay ko ng paulit-ulit. Mahal kita. Pakiusap. Unawain mo." Muling dumugo ang kanyang ilong. Nag-reset ang oras. Sa pagkakataong ito, bago pa man magising si Jonathan. Tahimik na umalis si Sor. Nakilala ni Jonathan si Elsa sa restaurant tulad ng dati, ngunit hindi nagpakita si Sor. Sa halip, pumasok siya sa isang malapit na tindahan naghahanap ng trabaho. Wala silang bakante. Sinubukan niya ang isang lugar at dahil alam niya sa fashion, dinala ng may-ari siya sa butik ng kaibigan. Sa loob, 2 customer ang nagreklamo sa isang damit na hindi kasya. Pinag-aralan ni Sor ang damit at hiniling sa isa sa mga babae na tumayong matuwid at itaas ang kanyang takon na parang nakasuot siya ng high heels. Ginawa ito ng babae at biglang perpektong bumagay ang damit. Ipinaliwanag ni Sor ang styling, pinuri niya ang kanyang itsura at kalmadong nalutas ang issue. Na-impress ang customer. Dumating si Marco, ang may-ari ng butik, at nakitang kung paanong kumpiyansadong hinawak ni Sor ang lahat ng bagay. Napagtantong meron siyang talento, agad siyang iniupla. Inalok din siya ng isang maliit na silid sa kanyang tahanan. Nang napansin na wala siyang bagahe, naintindihan niya na dumating siya na nagtitiwala sa isang tao at iniwan siya ng taong iyon ng mag-isa. Sinubukan ni Sor na magpatuloy sa kanyang buhay at sinuportahan siya ni Marco. Isang araw, dumating si Elsa sa butik para pumili ng kanyang wedding gown. Kasama niya si Jonathan. Nadurog ang puso ni Sor nang makita silang magkasama. Napagtantong pakakasalan na ngayon ni Jonathan si Elsa. Sinabi ni Marco kay Sor na kunin ang kanilang mga sukat. Pinipigilan ng luha, tahimik siyang kumuha ng sukat. Ngunit paggalipas ng ilang sandali, hindi na siya makapagpigil at nagmadali papunta sa banyo. Naalala niya ang payo ni Marco. 3 bagay ang hindi maaaring baguhin. Kapag ang nakaraan, kamatayan at sakit. Ngunit ang mga taong nakakaranas nito ay maaaring baguhin ang sarili. Ang mga salitang ito ang nagbigay sa kanya ng lakas at bumalik siya sa trabaho. Sa labas, nakita niya sina Elsa at Jonathan na nagtatalo. Sabi ni Elsa, "Bakit ka mukhang malungkot? Namimili tayo sa kasal natin at hindi ka man lang masaya. Kung meron kang problema sa tatay ko, ayusin mo. Mulit huwag kang lumakad na mukhang patay. Huwag kang sumama sa akin kung ganyan ang ugali mo." Galit na galit siyang umalis. Pagkatapos umalis ni Jonathan, sinabi ni Sor kay Marco, "Tama ka, ang nakaraan ay hindi mababago. Mulit ang mga taong nakakaranas nito ay maaaring baguhin ng sarili." Tumango si Marco at nagtanong, "Oo, sinabi ko yan, pero bakit mo ito binabanggit ngayon? Yung lalaking umalis lang ba yon? Si Jonathan?" Narinig ang kanyang pangalan na puno si Sor ng mga alaala at emosyon. Niyakap niya si Marco at bumulong, "Salamat, napakabait mo sa akin." Bumuo ang luha sa kanyang mga mata at biglang muling dumugo ang kanyang ilong. Nag-reset ang loop. Sa pagkakataong ito, nang nagising si Jonathan, agad na binuksan ni Sor ang pakete na palaging pinipigilan ni Jonathan na hawakan. Palagi niyang inaasahan na naglalaman ito ng mga lumang sulat ng pag-ibig ni Elsa, ngunit sa loob, nakita niya ang mga sulat na isinulat ni Jonathan sa kanyang ama. Naging malinaw na labis niya itong namimiss. Sabi ng isang sulat, "Papa, happy birthday! Hindi ko alam kung iniisip mo ako, pero namimiss ka ng sobra." Nagulat si Sor. Paano ko ito hindi nakita dati? Bigla na lang nagising si Jonathan. Mabilis niyang sinubukang ipaliwanag. "Talagang namimiss mo ang iyong tama." Dapat kausapin mo siya. At ako si Sor, ang asawa mo mula sa hinaharap. Hindi ako ipinadala ni Carlo, ngunit si Jonathan, nalilito tulad ng dati sa loop na ito, ay itinulak siya palabas ng bahay. Sa susunod na loop, nang muling sinubukan ni Sor na ipaliwanag ang lahat, ibinigay siya ni Jonathan sa pulisiya.
Napagtanto ni Sor na kailangan niyang lapitan ang mga bagay ng iba. Kaya sa sumunod na pag-reset, kalmado siyang kinausap, mahinam, dahan-dahang ipinapaliwanag ang lahat. Sa pagkakataong ito, muling nagsimulang magtiwala si Jonathan sa kanya at muli silang nagsimulang maging masaya ng magkasama. Isang araw, naninigarilyo si Jonathan at nakakagulat, hindi siya pinagalitan ni Sor. Malumanay niyang sinabi, "Alam kong naninigarilyo ka dahil namimiss mo ang iyong ama. Ano man ang nararamdaman mo, pagmamahal, galit, kailangan mong sabihin sa kanya. Doon lamang gagaan ang iyong puso. Doon lamang bababa ang iyong stress at marahil hindi mo na kailangan ng sigarilyo. Subukan mo lang." Nagalit si Jonathan. "Ano ang alam mo tungkol sa aking ama? Noong 4 ako at 6 ang aking kapatid na babae, araw-araw nag-aaway ang aking mga magulang. Hindi sila kailanman nagkasundo. Ibinuhos niya ang kanyang galit sa amin. Nagpakasal siya sa iba habang buhay pa ang aking ina. Wala siyang pakialam sa amin. Hindi ko siya kailanman makikita." Malumanay na sagot ni Sor, "Kung patuloy mong uulitin yung ginawa niya, paano ka magiging iba? Naninigarilyo ka upang takasan ang iyong sakit at dahil dito, ilang taon pagkatapos ng kasal natin, namatay ka at iniwan mo akong mag-isa. Iniwan ka ng iyong ama. Iiwan mo rin ba ako sa parehong paraan?" Nanginginig ang kanyang boses, dumaloy ang luha at pagkatapos ay nag-reset muli ang loop. Sa pagkakataong ito, sa halip na puntahan muna si Jonathan, nakipagkita si Sor kay Carlo. Sinabi niya, "Ako si Sor, ang asawa ni Jonathan mula sa hinaharap." Akala ni Carlo nagbibiro siya, ngunit malinaw niyang ipinaliwanag ang lahat. Sa wakas ay sinabi ni Carlo, palaging gustong kontrolin ni Elsa si Jonathan, kaya hindi kailanman gumana ang kanilang relasyon. Gusto ni Jonathan ng kalayaan. Ayaw niya kapag may sumusubok na kontrolin siya. Gulit marahil ikaw, maaari mo itong baguhin. Tumawa siya at nagtanong, "Kaya't nagmula ka sa hinaharap na may time machine? Kung oo, maaari ko bang hiramin ito o kahit man lang bigyan mo ako ng lucky lottery number?" Bumuntong hininga si Sor. Maaaring magbago si Jonathan balang araw, ngunit hinding-hindi ka magbabago. Pagkatapos ay idinagdag niya, "Hindi ako dumaan sa isang time machine, ngunit aalagaan ko ng mabuti si Jonathan," at lumakad siya palayo. Isang araw, nag-eehersisyo si Jonathan dahil iminungkahi ni Sor. Malumanay na sinabi ni Sor, "Ayoko na pilitin kang gumawa ng kahit ano. Huwag kang mag-ehersisyo para sa akin. Gawin mo lang kung sa tingin mo ay mapapabuti nito ang iyong buhay." At noong araw na iyon, binanggit ko ang iyong ama. Hindi ko dapat pinagalitan ka. Patawad. Tanong ni Jonathan, "Ngulit paano mo nalaman tungkol sa aking ama?" Malumanay na bumuntong hininga si Sor. "Sinabi ko sa iyo, ako ay mula sa hinaharap. Alam ko ang lahat tungkol sa iyo. Gaano ka katagal mananatiling nakakulong sa galit na ito? Pinipigilan ka nito? Pakiusap, bitawan mo na. Kasama mo ako." Napagpasyahan nilang dapat makipagkita si Jonathan sa kanyang ama. Tahimik na tanong ni Jonathan, "Sabihin mo sa akin, paano ang aming libingang mag-asawa?" Ngumiti si Sor, "Ito ay mabuti. Siyempre, nag-away kami minsan. Lahat ay ginagawa. Ngunit kahit ilang lifetimes pa ang makuha ko, papakasalan ko pa rin ka sa bawat pagkakataon." Ngumiti si Jonathan, "Mahal na mahal mo ako?" Sumagot si Sor, "Maraming beses mo nang akong tinanong niyan dati." Sa wakas ay nakarating sila sa bahay ng ama ni Jonathan. Kumatok si Jonathan, ngunit bigla, dumugo ang ilong ni Sor. Nag-reset muli ang oras. Sa bawat pagkakataon na nagiging malapit sila, nasisira ang loop. Minsan ay mas maagang paglubog ng araw, nagbibiday ng mas kaunting oras kay Sor para tulungan si Jonathan. Isang araw, sinabi ng balita, dahil sa pagbabago ng klima, ang paglubog ng araw ay magiging mas maaga. Para kay Sor, ito ay kakilakilabot. Mas maagang paglubog ay nangangahulugan na mas kaunti ang oras niya para baguhin ang kapalaran ni Jonathan. Ang mga loops ay nagsimulang umalit ng mas mabilis. Paulit-ulit na pinapanood ni Sor na namamatay ng atake sa puso 10 taon pagkatapos ng kasal. Hindi na niya ito matataglay. Pagkatapos ay isang araw, nagising si Jonathan at wala na si Sor.
Mas huli, nakilala niya si Elsa na muling sinabi sa kanya na magbubukas ang kanyang ama ng restaurant para sa kanya. Nagtagual, kinausap ni Jonathan si Carlo, nakipaghiwalay ako kay Elsa, gusto niyang kontrolin ang lahat. At pare, pakiramdam ko ay kakaiba, tulad ng maraming araw na lumipas sa loob ng isang araw. May sasau sa loob ko na pakiramdam ko ay gumaan, tulad ng maging mas mabuti ang aking buhay. Ngayon ay buong-buo na ngayon si Jonathan sa kanyang fotografiya. Nag-ipon ng lakas, sa wakas ay pinuntahan niya ang kanyang ama. Ang pangalawang asawa ng kanyang ama ang bumukas ng pintuan at inanyayahan siya. Nakita ni Jonathan ang kanyang ama na masayang naglalaro sa kanyang mas batang anak. Nasaktan siya sa panonood nito. Hindi nila nakuha ang pagmamahal na ito ni Sandy. Pagkatapos, napansin niya ang isang naka-frame na litrato ng kanyang kabataan sa kanyang ama. Ilang sandali, pumasok ang kanyang ama sa silid. Sa mesa, nakahiga ang parehong litrato, nakataobdi. Sa likod, isinulat ni Jonathan, "Papa, marahil nakalimutan mo kami. Noong kailangan kami ng lobes, iniwan mo kami. 4 na taon ka lang ang aking ama. Gulit gayon paman, salamat sa 4 na taon na iyon. At yes, pinapatawad kita." Binasa ito, umiyak ang kanyang ama. Nagmadali siyang lumabas para hanapin si Jonathan, ngulit umalis na si Jonathan. Sunod, nakita ni Jonathan na nagigising ng maaga at nag-eehersisyo mag-isa. Kumakain siya sa oras, natutulog ng maayos at inaalagaan ang kanyang kalusugan. Ang pinakamalaking emosyonal na pagsububok ng kanyang buhay, ang pagharap sa kanyang ama, ay sa wakas natapos. Pagkatapos na makahanap ng kapayapaan sa kanya, naramdaman ni Jonathan na mas gumaan, kumpiyansa at lubos na malaya sa stress. At kapag gumagaling ang isang tao sa loob, hindi na nila kailangan ng sigarilyo o alak. Huminto si Jonathan sa dalawa. Isang umaga habang naglalakad, nakilala niya ang kanyang ina. Nakita ang positibong pagbabago sa kanya, labis siyang natuwa. Nagtanong, "Kailan ka uuwi, anak?" Malumanay nang umiti si Jonathan, "Malapit na, ina." Sa wakas, natupad ni Jonathan ang kanyang pangarap. Ginawa niya ang kanyang solo photography exhibition. Isang babaeng pumasok, si Sor ito. Ngunit sa timeline na ito, hindi pa sila nagkita. Habang nilalakbay niya ang gallery, huminto siya sa isang litrato ng paglubog ng araw. Ang parehong sandaling na kinuhanan ni Jonathan nang pumasok si Sor sa frame naong mga loops. Ngunit dito, hindi kailanman naroon si Sor. Kaya ang litrato ay ipinapakita lamang ang paglubog ng araw. Ngunit nakakaramdam siya ng kakaibang atraksyon dito. Tumayo si Jonathan sa kanyang tabi. Sabi ni Sor, "Iba ang pakiramdam ng litratong ito. Marahil may kinalaman sa pagbabago ng klima?" Malumanay na sagot ni Jonathan, "Ang pagbabago ng klima ay lubos na nakakaapekto sa buhay. Kapag nagbabago ang mundo, nagbabago rin tayo. Tulad sa buhay, nawawalan tayo ng mga bagay, ngulit nakakakuha rin tayo ng bago." Ngumiti si Sor, "Maganda kang magsalita." Sinenyas ni Jonathan sa mga staff, patayin ang mga ilaw, dumilim ang gallery, at isang aurora display ay nagliwanag sa silid. Isinalaysay niya ang kwento sa likod ng pagkuha ng paglubog ng araw. Sabi ni Sor, "Patawad, hindi ko alam na ikaw ang litratista." Ngumiti ng mahinam si Jonathan, "Hindi na kailangang humingi ng paumanhin. Pinahalagahan mo ang aking trabaho ng taimtim. Yan ang pinakamabuting papuri." Inabot niya ang kanyang kamay, "Ako ay Jonathan. Ano ang pangalan mo?" Bumulong si Sor, "Sor." Nagkamayan sila. Sa isang sandali, nag-aalinlangan si Sor. Pagkatapos, inilapat niya ang kanyang kamay sa kanya. Agad-agad, naalala nilang dalawa ang lahat. Ang mga loops, ang pagmamahal, ang sakit, ang di mabilang na beses na bumalik si Sor para iligtas sa siya. Napagtanto ni Jonathan na gaanong kada sa tigi niyang nilalaban ang oras at kapalaran para lang manatili siyang buhay. Napagtanto ni Sor na ang lalaking nasa harap niya ay ang parehong Jonathan na pinakasalan niya, ang lalaking mahal na mahal niya para labanan ang kamatayan. Napuno ng luha ang kanyang mga mata, at sa mga luhang ito, nakita natin ang orihinal na timeline. Si Jonathan na nagko-collapse ng atake sa puso. Hindi na makatakbo si Sor papunta sa kanya at mas huling umiyak sa kanyang libingan. Binasa niya ang kanyang hindi natapos na kahilingan. Ang kunuhanan ng litrato ang Arctic, ang isang lugar lamang na walang time zone.
Upang parangalan siya, naglakbay siya mag-isa. Sa ilalim ng mga ilaw ng aurora na palaging gusto niyang makita, tahimik siyang tumayo, hinayaan na tumulo ang kanyang luha sa niebe. Bago bumalik, binasa niya ang notas ni Jonathan sa huling pagkakataon, ipinikit niya ang kanyang mga mata at nakatulog. Kapag binuksan niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang kanyang sarili na nakahiga pa rin kay Jonathan. Ang simula ng loop, na puno ng emosyon, hinigpit niya itong yakap, umiiyak. Akala ko'y nawala ka na sa akin, hindi ko hahayaang may mangyari sa iyo. Ngulit si Jonathan na hindi pa siya kilala sa bersyong ito ay itinulak siya palayo. Bigla, dumugo ang kanyang ilong at nag-collapse siya. Kinabukasan, nagising siyang muli sa tabi niya. Doon niya napagtanto na siya ay nakulong sa isang time loop. Ngulit sa pamamagitan ng loop na ito, maililigtas niya ang buhay ni Jonathan at mapagagaling ang kanyang sariling puso. Alam na natin kung paano nagaganap ang siklo. Sa isang punto, sinabi ni Sor kay Jonathan, "Pakiusap, huwag mo akong kalimutan sa paglipas ng panahon." Ngayon ay naaalala na ni Jonathan ang lahat. Mahigpit niya itong niyakap, silang dalawa ay umiiyak sa ginhawa. At sa emosyonal na sanduling iyon, nagtatapos ang pelikula. Ano ang masasabi mo sa pelikulang ito? Sabihin sa akin sa mga komento. Magkita tayo sa susunod na video. Salamat sa panonood! Sana nag-enjoy kayo mga ka-recap. Anong masasabi niyo sa movie natin ngayon? Mag-iwan ng komento sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga new updates at uploads. Kita-kits sa susunod na kwento. Salamat at mag-iingat tayong lahat!